Sa nagdaang ilang araw ay nakita natin sa balita na nahuli na ang suspect sa krimen na nangyari kay Eden Joy. Nasundan naman natin ito sa panayam ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action. Ayon kay PNP Occidental Mindoro Provincial Director Police Colonel June Dexter Danao, may tipster na nagsumbong sa kanila na alam kung sino sa larin sa pagkakapaslang kay Eden Joy Villasete. Si Eden Joy Villasete ay incoming 5th year architecture student sa Occidental Mindoro State College. Natakpon siyang walang buhay sa inuupahang apartment sa Barangay 7, San Jose Occidental Mindoro noong June 30, 2023. Ayon sa tipster na pinsan pala ng suspect ay nakita niya si Jovenel Kakayuran na mayroong mga kalmot sa katawan na maaaring ituring na palatandaan na nanlaban si Eden Joy. Pero ayon kay Police Colonel Danao, hilom na ang mga kalmot nang makuha o mahuli nila si Kakayuran. Dagdag pa ni Colonel Danao, July 7, 2023 ay nakaalis na ng San Jose Occidental Mindoro si Kakayuran. Pero makalipas ang 3 araw, July 10, kasama ang ilang media practitioner ay kusang loob na nagpunta umano sa kanilang tanggapan itong tipster na pinsan ng suspect. Ayon sa tipster na ikwento at inamin sa kanya ni Kakayuran na siya ang may gawa ng krimen. Naituro o na-identify din umano ng tipster na si Kakayuran ang nasa CCTV na nagbabike sa area ng pinangyarihan ng krimen na nire-review din naman ng PNP. Sabi pa ni Colonel Danao, sa Cavite na nahuli si Kakayuran at ang CIDG na ang naatasan na kumuha kay Kakayuran mula sa Cavite. Dito na rin umano umamin sa Kakayuran na siya nga ang may kagawa na nangyari kay Eden Joy Villasete. Sa paliwanag umano ni Kakayuran, magnanakaw lamang sana siya. Nag-ikot-ikot na siya sa iba't ibang lugar pero wala nakitang target. Pero napapunta siya sa lugar ni Eden Joy kaya napasok niya ang kwarto nito. Sa nakabukas na bintana sa kusina siya nakapasok. Kinuha na umano ni Kakayuran ang laptop at iba pang gamit ni Eden Joy. Ganon din ang hawak nitong cellphone habang natutulog. Palabas na si Kakayuran na magising si Eden Joy kaya binalikan niya ito at nagawa pang gahasain. At sa huli ay nasaksak at napatay pa nga niya si Eden Joy. Paliwanag pa rin ni Colonel Danao, mayroon silang hawak na ebidensya tulad ng resulta ng DNA testing na magpapalakas ng kaso laban kay Kakayuran. Kabilang na dito ang mga fingernails clippings na nakuha sa ilalim ng kuko ni Eden Joy na positibong balat ni Kakayuran at maaaring nagresulta nga sa kanyang panlalaban sa suspect. Ganoon pa man, walang nakuhang fingerprint ni Kakayuran sa lugar ng krimen base sa resulta ng pagproseso ng forensic group at SOCO. Naharap ngayon sa kasong robbery at rape with homicide si Kakayuran ng mga no bail o walang piyansang kaso.